Sabi dito, watch out for red flags. Madalas ka raw mabiktima nito. Oo. Yung isang red flag na karaniwan, hindi natin pinapansin, yung tao na sobrang bagal mag-reply. Ang clingy mo naman, kailangan mag-reply agad. Hindi, kung merong dahilan, okay lang. Oo. Pero yung tao na parang alam kong day off mo, wala ka namang ginagawa, pero parang 12 hours na di ka pa nagre-reply Bakit sa'kin. red flag sa'yo yun? Kasi that means hindi ka ba taas sa priority list? Kung Shucks, sobrang alala ko in ngayon love si ka, LM kahit madaling araw. nagre-reply sa'yo. Oo. Di ba? Hindi ko napansin yun Eh, di ba ang lalaki nga daw natural pursuers? Kung bet ka talaga nila, bakit sila hindi magme-message sa'yo? Lalo kung nag-text ka na nga hindi ka niya re-replyan. First date namin, he made reservations. So sabi ko, yung mga ganitong bagay, parang people don't really do it anymore. But it's so simple. You make reservations sa restaurant, ganyan-ganyan. So parang, pinag-isipan niya. In fairness. Tsaka talagang nakaset na to time na to at yung araw na to para sa akin. Panalo, nag-reserve talaga. Yeah. Tapos nung sinagot mo na siya, ganun pa rin ba siya? Ganun pa rin siya, oo. Meron kaming day na, well, syempre, pagka kayo na, meron ng mas spontaneous dates, di ba? Oo. Pero we make it a point na parang halimbawa, okay, Friday kasi day off ko. Friday is our date day. Tapos, okay, we take turns. Kasi, May pag-ganun siya. Kasi para keep things exciting, ganyan. Tama. Oo. Tama. Hindi kayo mag-fall into a boring routine. Correct. Kahit in a committed relationship na kayo. Correct. Number 5, pag may nakikita kang something fishy, trust your gut. Instagram. Merong babaeng comment ng comment sa post niya. Ay, minsan nangyayari to. May comment ng comment, pero wala kang kutob. Parang, okay, sige, nag-comment siya. Pero may mga babae na parang may comment, tas parang may something. Number 6, sa advice mo, if someone really likes you, you will know it. If he doesn't like you that much, you will get confused. Oo. Alam mo yun, di ba, kapag meron kang bagong dinidate na person, inisip mo, gusto kaya niya talaga ako? Kapag nagkaroon ka na ng doubt na gano'n, he's not that into you. Kasi, ang nagsasabi sa akin nito ay yung nanay at tatay ko. Oo. So, paano mo nalamang si Matthew was really into you? So, syempre, di ba, you start out dating under the impression na, oy, baka may iba pa tong dinidate na tao, ganyan. Pero siya, sinabi niya sa akin na, there were people that I met before you at I went out with them, ganyan-ganyan, but I've decided I don't want to see other people. Tapos, nung sinabi na yun, sabi niya, ikaw ba, parang gusto mo pa mag-date ng ibang tao, ganyan. So, the reality of that was, after nung first date namin ni Matthew, meron na pong first date ulit the next day dapat. With someone else. Alam mo naman kasi tayo, pag reporter, nakaschedule tayo lahat, pa-efficient tayo, ganyan. May isa pa pala. May isa pa dapat. Lord, sana po kinancel ni Mav Gonzalez. Kinancel ko nga. Kinilig ako. After nung first date namin, kinancel ko. Okay. So, wala na ako kinausap. Pero hindi ko sinabi sa kanya yun. Ano ang opinion mo dun sa mga situationships? Having been in so many situationships, no! Nung ding nag-decide kami to be together talaga, sabi niya, oh, you're going to be my girlfriend. Kasi parang sa utak ko, nagkaroon na ng extra layer of, alam mo yung exclusively dating. Yes, Which, kung isipin mo, ano ba yun? Eh, di boyfriend-girlfriend nga, di ba? Ganun yan. Tapos sabi niya, bakit pa natin labelan na exclusively dating? Sabi niya, no, we're together. You're my girlfriend. So parang, okay.